tapatan against Bruno and Granger. Normal yan, nakikita natin. Pero ang ganda kasi nung pagliko ng Fnatic Onyx Philippines dito with that CC. Sinabi kanina ni Midet, ako, based on experience ko rin, malamang sa malamang, mamasahihin na naman. Ito na naman yung Pinoy massage, men. Oh, yung hilot. Hilot. Napakasakit niyan if you are the Phobius. Pero kung titignan natin itong game number 2, Burits, masasabi ko naman na at mukhang handa pa rin naman ang TLID na magpakita ng magandang laro against Fnatic Onyx Philippines. Kaya wag muna tayo masyadong kampante, no? Saktong live via satellite lang muna ulit. At konting hiling na umabot na nga tayo sa punto ng 2-0 at ayan na yung masahe Minasahe. na sinasabi natin. Ang hirap mag-lane if you're the Phobius. Ito yung mahirap na parte, no, para sa isang Phobius. And tinuman napipilitan na nga kagad si Fabian na mag-react doon sa may top lane para lang mabugaw itong si Kirk at mabigyan ng pagkakataon ng space itong si Aran. Sakit! Pero tatalon sila. Yun na naman yung mga rhythm naramdaman dito ni Kirk. At magiging malaya naman ang pagkuha ni Fabian doon sa Green Camp. At wag natin kakalimutan, no, itong Joy pick na nanggagaling kay Fabian ay isa sa mga naging paborito niyang pick against their crucial series against SRG kahapon. At napakalakas din ng Granger dito ni Aaron Shiki na yesterday ay nakaagaw din ng isang crucial na Lord in game number 1 against SRG. Kaya hindi pwedeng malaitin. And for the Super Family, never naman sila ng maliit ng kanilang kalaban. Oo, and may kita natin, no, yun talaga yung na-develop, no, para sa kupunan na to. Actually, sa mga individual na performance based dito sa MPL Philippines Season 14, nakita natin na nag-grow talaga itong Super Family. Hindi lang sa paglalaro, kundi sa kanilang mga mentalidad. And yun nga yung mga respeto. Talagang binibigay nila yun sa bawat kalaban na nakuha nila. At mukhang hindi na nila re-respetuhin pa si Weedy dahil nagkadikit-dikit na nga at ayan ang electrifying beat si Fabian. Si Kirk ang delikado pero wala pa namang first blood. Nababagsak. Men, ang masasabi ko sa Fnatic Onyx Philippines, sila yung may angas pero marunong rumespeto. Oo nga. And yun naman yung maganda, no? Basta maangas ka at saka marespeto, pwede na. Pero ito yung respeto. Ay, naku, parang wala atang respeto si Aran. First blood kagaling, nakuha dito ng Team Liquid and Dorisha. Habang Pagong ang magiging trade ng Fnatic Onyx Philippines. At pagsabayan na ang Team Liquid. Naku, mali kayo na sinasabay ang pamilya. Widi, matras na rin muna. And nakaisa itong Fnatic Onyx kasama ang Pagong. 1-for-1 trade. Doon nakanaagaw dito ng purple buff si Fabian kaya may konting maliit na kalamangan ng Team Liquid ID. In fact, sobrang late pa nga, hindi na kailangan i-mention. Medyo ito na yung masasabi nating lamang talaga ng Joy. No? Mas mabilis ka mag-clear compared to a Fredrin in the early levels kaya may obvious na level gap. Pero mamaya ikalma lang muna tayo. Kaya pa rin naman pumalag ng Fnatic Onyx Philippines dahil sa dami ng crowd control na meron tayo. Oo nga, no? Maganda yung sinabi mo, no? Yung crowd control talaga. And kanina pinag-uusapan to sa draft, no? Na ang laki ng magiging tulong ni King Kong dito sa laban na to. Dahil nga, alam naman natin, yung Joy masyado talagang malikse yan. And with those continuous CC na meron ng isang Fredrin, mapipigilan yung mga dash-dash, yung mga rhythm yan. Oo, pero tignan mo si Kirk medyo nasasaktan na. Pero mukhang hindi naman makakatalumpa ng isa sa Infernal Pursuit. Kamuntikan si Kirk doon, but here comes the diversion play. Punta tayo sa top lane, Fabian! Okay, si Fabian na magiging target nila dito. Electrifying Beats ay nagamit. Nandun yung Ton, pero si Weedy ay nandun na nga rin para mag-follow up. Habang si Super Beats ay may ipit din, nagamit na rin Eternal Guard. Nakikipagsabayan din ng Fnatic Onyx Philippines. Tamang meditate lang si Weedy. Nakakuha na ng kill dito on Team Liquid. And si Brusco at si King Kong, kailangan na ring lumayo. Kakapi siya dun sa Cyclone. Hindi. Ayaw nga niya nakipagsabayan pa kay Weedy. Nakipagsubukan pa Magandang micro mula dito kay Fabian. Naiwasan niya yung initial na burst down ng Fnatic Onyx Philippines. Kaya naman nagkaroon pa sila ng pwesto na makarespond dito si Ezekiel. Fnatic Onyx Philippines, mukhang si Kirk ang sunod na magiging target dito. Pero hindi na ata papasukin pa. Infernal Pursuit na gamit na. Pero yung heal ng masahe, may outplay pa ata na magaganap. Pero yung Desert Scimitar tatapos kay Kirk. A 1.5k gold lead para sa Indonesia. Okay, maganda to para sa Indonesia. Kumbaga yung control at yung early game na talagang design itong kanilang lineup ay nagagamit nila. Remember, pag tungtong ng mid part, dito magpaparamdam yung mga dispersion rotation ni Friends and yung mga bola dito ni Kerra. So, sabi ng Team Liquid, sige, habang early game, liitan natin yung gap kasi mararamdaman natin maya-maya yan. Kalma lang muna, pero si Aran na ata ang babagsak. At bukas si Kerra, susunod dito si Fabian. Electrifying Beats magagamit ng defensive at nagkauntuga pa. Bluemaker si Kerra! Napakatapang ni Kerra dito, pero si Weedy ay
nandun para tulungan ang kanyang mga kasama. Napatay na nga ito si Kirk habang si Bruce Aaron! Keller with a kill. Pagong ang kanilang kukunin. 4-4 ang ating score. At lamang pa rin ang Team Liquid ng konti lang. The killer instinct coming in from the gold standard. Sinong makakapag-isip na mag-flicker papasok? Grabe. You are isa kang marksman. Pag MM ka kadalasan sa RG, hindi ka naman mag-flicker paharap. Oo. Pero dahil kabisado ni Kelra yung damage niya, tsaka yung tiwala niya sa kanyang mga kakampi, nag-flicker siya. Pero yan na nga. Oy, ay, nagkamit din. Okay. Nag-set sa germs, Okay, pero germs. kalma lang. Namatay lang naman ang 99.9% ng mga organisms. Oo, tinesting lang muna ni Ran. And, malaking info yun kung napansin ni Kelra. For sure naman nakita niya no, na nag-flicker Oo. itong si Aran. And mababawasan yung aggressiveness nitong Povius na to. And alam naman natin yung talaga yung nagiging combo, no? Yung flicker tapos yung balibag. Yung flicker tentacle. Yung flicker tentacle, gagana sana eh. Oo. Kung tumama yung flicker. Yun nga lang. Sa pulsana malayo lang. Malayo lang. Wait Konti na lang si Ezekiel. Ay, Nakita. natutunan niya yun kay Super Prince eh. Oo, ginawa na yun ni Super Prince pero si Fabian ngayon naman ay sumasayaw, nagtibayang beats pero walang pakialam ang beats na yan sa Fnatic Onyx Philippines kasi yung pinapakinggan nila yung beats ni Flo G. Ayan na. Si Widi. Ayan na nga si Widi na isampal na rin at si King Kong mukhang makakaligtas pa ata at hindi siya mapapabagsak ni Aaron Shiki. Ezekiel, isunod mo na. Napakasakit yan yung bola ni Kelra at another wipeout para sa Pilipinas. Gusto ko lang sabihin na magpipitong minuto pa lang dito sa laban na ito. Biglaan from 2.5k gold din mula sa Team Liquid. Ngayon napaliktad 2.1k para sa Fnatic Onyx. Pagsak pa ata yung mga tore dito. Buti na lang nandito si Fabian para pigilan yung ginagawa ni Kera. Pero grabe ang Fnatic Onyx Philippines dito. Grabe yung pagbaliktad nila, Burrito. Kanina ay lamang na talaga ang Team Liquid ID. Yung burst damage ay lumalala na. Pero tignan mo naman yung tapang ni Kirk. Nilabas pa yung TLID emote. Sarili nilang emote ginamit. Wait lang, ayan na. Mayroon ding diversion play. Nagagawin, 3 miyembro mula sa Fnatic Onyx Philippines. Ayan na. Huwag maingay. Huwag maingay. Widi pero dipindi. Widi talaga ang Givers! Itong si Widi, napagamit na rin ang ultimate para lang makatakas. Mabilis ang reaksyon mula dito kay Widi. Pero hahabol pa rin si Brusco. Hindi siya magpapapigil dito. Clear wave dun sa may bandang itaas. And may pagkakataon ng Fnatic Onyx Philippines na basagin yung tore sa itaas. At ayan na nga, the Malefic Gun second item. Pagpasok doon sa tore ay agad-agad kinakarne. Fnatic Onyx Philippines, 2.5k, ginawa pa nilang 4,000. Hindi na naman makabalag ang Team Liquid ID after that mid-game power spike. At tignan mo naman, isa't kalahating bola pa lang yun, par. Ang hapdi naman nun. Pinatikim lang ni Kelra ng mga sipa. Pero dito si Kingo, papasok rin. Nandun yung kanyang continuous CC. And si Aran, sinasargo-sargo lang itong Fnatic Onyx Philippines. Pero tingnan mo naman, nagkukumpulan ng Team Liquid. Pero parang pinapanood lang nila si Kelra dito na bumabasag ng tore Viewing nila. party! May watch party din pala sila. May watch party din sila, par. Pinapanood nila mag-push si Kelra. Pero mukhang papasukin na nga rin dito si Widi at agad-agad siyang puputok. Isusunod na ata dito si Aran pero nakauwi pa. Sayang at pinasok na ni Kelra. Ayan na, wala nang pakialam si Keller dito. Ito na naman. Oh my gosh, iba ang aura ngayon ng Fnatic Onyx Philippines. Unti-unting nagbabasag ng mga tore dito at ang Team Liquid naka-watch party na lang. Watch party na lang talaga dahil pinapanood nilang tuloy-tuloy na pumapasok ang Fnatic Onyx Philippines. Pangalawang tore na yan sa iisang sequence lamang. Ginamit na nga dito si EG Boy para lamang dumepensa. 7k gold lead para dito sa Fnatic at mukhang kakalma na sila. Okay, hinga mo lalim para sa Team Liquid Indonesia. Kasi nga naman, sabi ng Fnatic Onyx Philippines, binigyan namin kayo ng respeto tapos hindi nyo nirespeto yung Louie. Ba't nyo ibibigay? Ayan na. Diversion play na naman sila nagagawin dito pero joke lang daw, pasag na rin yung tore sa taas. Din talaga ang legit at Aran nag-flicker na naman sa germs. Si Brusco na ata makakatangkit doon sa may bandang hirap. Pero si Wega kin na nga dito kay Aran at isusunod pa ni Widi Boy. Oh my gosh, ito na ata ang pagtatapos ng game number 2. Tatlo natitira para sa Team Liquid. And tinutorehan na kagad dito ng Fnatic Onyx Philippines. This might be the push na inaantay ng Fnatic. Ito na nga ba ang sorry para sa Fnatic. Naghahanap pa sila ng pwedeng i-push dito. It's 2v5. May nag-cut pero hindi yata gagana yan, Fabian. Paano ka magkakat? Pusa ka.
Nagkakat yung pusa. Sorry. Tama. Sorry. Nagkakat kasi yung pusa. Ayan na. Okay, sige. Ang maganda doon, men, mayroon lang siyang magandang upuan sa Okay. ating watch party sa Potential Lord. And by the way, hindi pa rin naman tapos. It's an 8K gold lead para sa Fnatic Onyx Philippines at kitang-kita naman kung bakit lamang na lamang ang Fnatic, yung power at burst na meron sila mula dito kay Super Friends, and of course Kelra having a great game. Ito, real analysis, 10 out of 12 kills ni Kelra, men, ay pasok yung gold laner natin. Ibang klase talaga si Keller dito, no? Imaginein mo, meron kang gold laner na ganyan, napakatapang. Even na ikukumit niya yung kanyang flicker para lang makasama dun sa ginagawang aksyon ng iyong kupunan. And King Kong dito, feeling ko ito warm up lang to eh. Oo. Feeling ko nagpapaano lang siya, medyo makati na kasi yung mga daliri niya. Ayan, tinan mo, nag-recall na. Ayan Sabi niya, na. puro kasi ako assassin, so mag-prepred rin muna ako. Tinan mo, 0-0. Ayun, tinan mo, bumibit. Ayan Ito, na. may Michael Jackson, At mukhang papasukin na nga dito sa may bandang ibaba. Fnatic Onyx Philippines looking for the end push, pero may 1v1 doon sa may bandang taas. Si Fabian versus si Skirk. Pero mukhang mabubuhay naman si Fabian with electrifying beats. At may mid lane push pa nga na pwedeng gawin ng Fnatic dito. Okay, yung Lord ay nasa may bandang gitna. Ngayon, si Kera at ang buong kupunan ng Fnatic Onyx Philippines, inubos na lang yung mga farm. Ayaw talagang palabasin dito sa kanilang base ang Team Liquid Indonesia. Ito na yung Lord, Ito na ata yung Lord push ng Fnatic Onyx Philippines. Avatar of the Guardian, naikasa na rin si Aranata. Unang babagsak. Oh no, walang tinamaan doon si Brucio, pero okay lang kasi wala kaagad. Itong si Aran, 4v5 ang magiging laban. Actually, 6v5, 6v4 kasi kasama yung Lord na ito. Pasok din si Brucio, Super Prince, Diversion 10. And game number 2, ibigay nyo na muli sa Pilipinas yan.